Good morning sa lahat ng totoong tagasunod ni Kristo. Welcome to my channel. So ngayon ang ibabahagi natin itong sa gawa or sa Acts chapter 8 verse 26 hanggang hanggang 38. So puputol-putulin ko lang ang versikulo kasi yung tema natin is God turned bullets into water. So if you have a Bible, just open it with me. Pagkatapos sinabi ng Espiritu sa anghel ng Panginoon kay Filipe, punta ka sa gawing timog ng daan mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan. Pumunta nga doon si Filipe, samantala isang eunuko na pinunong Ethiopia naingat yaman ng Kandase, reyna ng Ethiopia, nagtungo sa Jerusalem upang sumamba at pauwi na noon nakasakay sa kanyang karowe at nagbasa sa aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sakayang iyon, utos ng Espiritu kay Filipe. Kaya patakbong lumapit si Filipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Filipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang iyong binabasa? Sagot naman nito, paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Filipe ay inanyahan niyang sumakay sa karowe at umupo sa kanyang tabi. So, tuloy na lang tayo dito sa 38. Pinaliwanag nito ni Filipe. So, tuloy na lang tayo sa 38 kasi yung ating tema is God turned bullets into water. Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binaptisimuhan siya ni Filipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Filipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng pinuno. Ayan. So bakit ko ito isi-share sa inyo itong God turned bullets into water? Kasi may nabasa ako na sa post ni Cathy Binag, yung a man turned water into wine. So you can turn ano ba yung pagkasabi, worries into joy, parang gano'n, hindi ko na masyadong maalala, pero yon ang pagkasabi. So bakit itong Acts chapter 8 ang ating napili o ibahagi ng salita ng Diyos? Kasi ngayon grabe yung tinatawag na siege o persecution sa KOGC. So until now, day 8 na, hindi pa rin matapos. Nandoon pa rin ang mga lulis elements. So kailangan dito talaga itong power na tinatawag na spiritual power. Itong be filled with the Holy Spirit. Yung kapangyarihan ng Holy Spirit, yun kasi ang pinakamalaga sa ganitong mga sitwasyon. You can destroy lawless spirit in the heart of man through fasting and prayer and speaking tongues and rebuke. I-share ko sa inyo ang nangyari. Ito ay sa kakilala ko, kaibigan ko na rin. 20 years ago I think, parang ganyan na nangyari. Papunta silang saan ba sa papunta? Pauwi na sa galing Davao, tapos dumaan sila bandang North Cotabato. May isang lugar doon na hinarang ang van nila, 18 ata sila kung hindi ako nagkakamali. Pinababa sila sa isang van tapos pinalinya para imasaker sila. So ayun, pinalinya sila, tapos sinipa siya or nakick siya ng isang Muslim terrorist, and then he rebuked that spirit, that Muslim terrorist. So when the Muslim terrorist commanded to fire them, so he was started also speaking in tongues. So pag umpisa ng fire, umpisa din siya ng speak in tongues. Ayun, grabe yung speak in tongues niya. He was in the spirit that time. Na siya, wala na, boneless na siya, doon fleshless na siya, nasa espiritu na siya that time. So grabe yung firing. Isipin mo yung mga armas ng mga Muslim terrorists is yung mga AK-47, yung mga malalaking armas, yung mga malalaki na
panglaban nila sa gera. Ayun, start firing, sige, speak in tongues siya ng speak in tongues, speak in tongues, speak in tongues. Nakikita niyo yung bala, nakikita niyo yung bala na pupunta sa kanya tapos tumatago sa katawan niya. Ayun, tumatago sa katawan niya yung mga bala. Nakikita niya talaga yung bala na tumatago sa katawan niya. Ewan ko, baka naigo siya sa ulo tapos tumatago sa ulo, tumatago sa kanyang katawan. So yun nga ang yun nga ang ating title is God can turn bullets into water. So yun, nakita niya tumatagos yung mga bala sa katawan niya na na parang tubig na lang ang katawan niya tumatagos. Pero nakikita niya din ang mga kasamahan lahat is tumba na. Tapos makita niya yung mga utak na tumatalsik papunta sa kanya kasi grabe yung mga armas ng mga teroristang noon, mga AK-47, mga garan o ano pa man. So pupunta sa kanyang katawan. Nakikita niya talaga yung mga utak na tumatalsik sa katawan niya. So yun, di man ko kung ilang oras yung firing squad or minuto lang siguro kasi firing squad man. So ayun, at the last point na ng massacre, then God gave him a wisdom to speak in Muslim language. So yun, nung nagsalita na siya ng Muslim, narinig ng mga terorista na nag-speak in tongues siya ng Muslim o nagsasalita na siya ng Muslim, then the terrorist was stopped to fired him. Then they said, ang hari natin ay bumaba, sabi ng mga Muslim terrorist. Ayun, bumaba daw ang kanyang hari. So nagsitakbuhan sila. So after nun, nagsitakbuhan, hindi ko alam kung he was in the spirit pa the time, pero I think nasa spirit pa siya kasi hindi naman niya na share sa amin, sa akin, kung ano na nangyari. Pero sabi niya, after na doon, nasa camp siya ng mga sundalo, kinupkop siya. Tapos pag may marinig siyang ingay, takbo siya agad papuntang ilalim ng bed kasi nagkaroon siya ng trauma. So until now, buhay pa yun ang aking kaibigan na yun. Nasa General Santos City siya, kaya yun ang huli kong narinig. Nasa General Santos City siya. I think mayroon na siyang church na pinapioneering. Kasi dati dito sa South Cotabato siya na pioneering, bandang Tibuli. Ayun. So ngayon nasa General Santos City daw siya. So yun ang story niya about spiritual life. Yung mga ganyan na sitwasyon is boneless yan, fleshless yan kasi nasa spirit ka. Naranasan ko din yan pero hindi ko lang naranasan yung firing. Pero may mga bagay na God took away my flesh and my bones and He brought me into heaven's joy. Naranasan ko yan years ago. Hindi ako nagkamali, 15 years ago, something like that, or mga ganyan. So ayun, God turned bullets into water. So yun ang kailangan sana ngayon ng KOGC na power o spiritual power. Fasting and prayer, pinaka-importante yan. Pinaka-fasting and prayer. No weapon comes against us if God is with us. So pwede hindi tayo kaya sintakin ng bullets o anuman. Basta totoo na sa espiritu ka tumitira. Kasi dito nga sinasabi sa huli, after na mabautismuhan ni Felipe, ang isang eunuko ay bigla siyang nawala. Kinuha siya ng espiritu ng Panginoon. So nag-ano siya, nag-evaporate siya, 'di ba? May tao ba na pwede mag-evaporate kung kung nasa laman siya o nasa bone siya, 'di ba? Wala, hindi mo kaya mag-evaporate pag meron kang laman at meron ka pang bone. So God will make you a spirit being. So alam mo naman kung kaano makapangyarihan ang Diyos. Pero yung iba hindi maniniwala sa ganyan kasi yun nga, ang mga taong ganyan is yung kanyang utak is nasa laman at nasa buto pa. So kailangan ka tawag ba doon? Kailangan mo talaga na angatan o taasan mo ang inyong pag-unawa. Hindi lang ganyan taasan mo, kundi kailangan mo mag-fasting and prayer to deny yourself, to forget yourself for God. So kailangan mo yun talaga, yung mag-fasting ka and prayer.
Kasi without that, hindi mo mararanasan ang ganitong mga sitwasyon na boneless ka, fleshless ka, at hindi nyo maintindihan ang mga ganyan mga bagay kasi nasa flesh kayo, nasa laman pa kayo ang pag-iisip niyo. Pero pag you can think beyond about this spiritual life, so mararanasan nyo din ang ganitong mga bagay na pwede pala na hindi ka kayang tablan. Yung iba na binabaril, iba tinatablan. Yung iba naman, mayroong mga anting-anting, may mga sugat-sugat pa. Pero yun sa kaibigan ko, wala talagang sugat. Nakikita pa nga yung bala papupunta sa kanya. Isipin mo, ilang bandits yun, terrorist Muslim yung firing squad sa kanila. Nakikita yung mga bala, tumatama talaga sa kanya. Pero nakita niya is parang tumatagos lang sa katawan niya, parang papel na lang, parang tubig na lang talaga siya, tumatagos na lang. Ayun ang bala ng mga armas o ng Muslim terrorist. So ayun ang na-share ko sa inyo kasi ngayon ang QGC is they are persecuted by lawless elements. So ang kailangan nila itong power na ito na binigay ng Espiritu ng Diyos kay Felipe o sa apostol man, sa iba't ibang klaseng apostol, like Apostle Paul nung kinulong sila, tapos yun sinira lang ni God yung mga chain or yung kadena nakagapo sa kanila. Katulad din ni Apostle Peter, nung kinulong sila, binuksan din ng anghel yung mga pintuan ng bilangguan. So ito yung kailangan ng KOJC ngayon na way of life, in a spiritual life, in a Christian life. So yan lang, good morning ulit. God bless us all.